Kahapon ay naghain ng impeachment complaint ang isang attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Kasama sa reklamo ang kidnapping umano na may kaugnayan sa pagpayag ng Pangulo na madala sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabiguang i-veto ang mga unprogrammed appropriations sa national budget para sa taong 2023, 2024, 2025 at 2026 at umano'y paggamit ng Pangulo ng bawal na gamot batay sa pahayag ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos sa isang rally. At kaugnay niyan, makakausap natin live via Zoom walang iba kundi ang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek Claire, and welcome po ulit sa Arangkada Balita. Yes, good evening Ninya at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang hapon po sa inyo lahat. At Jack, good afternoon. Good afternoon po. Yes, Attorney Claire, maraming salamat sa inyong pong pag-unlock. No? Sabi nga kanina ni Congressman Pulong Duterte, scripted daw ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ano po ang kaibahan nito sa impeachment complaint daw ng pangalawang Pangulo? Ang unang-una kasi nung naisang pa naman yung dating impeachment complaint sa dating sa Vice Presidente. Makikita naman doon ano yung mga ebidensya. Although hindi ito parte ng ekotibo na mag-judge, pero kakaiba ito sa isinampa ngayon na impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa Vice Presidente, meron mga ebidensyang ipinakita, may mga resibo. Sa Pangulo, ito lahat ay haka-haka, paninira. Kaya nga, attorney, Yusek Claire, himayin natin ng konti yung mga ibang sinasabi niyo, betrayal of public trust, yung sinasabi nilang kidnapping daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung ito ay pinadala sa The Hague. Meron ho ba ang kumbaga nilabag na proseso ang palasyo dito sa pagpapapunta sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Matagal na itong naipaliwanag, Jack at Ninya. Sinasabi natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumupad lamang din sa batas, ang RA 9851, kung saan pwede na isurrender ang isang akusado kapag may kaso na sa isang international court. Yan naman po ay naaayon sa batas. At sa kasalukuyan, Jack at Ninya, ito ay tinatawag nating case of first impression. Kauna-unahang nangyari ang sitwasyon na ito at walang sasabi na labag sa batas ang ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Okay, at tungkol naman po sa unprogrammed appropriations mula raw 2023 hanggang 2026, bakit hindi raw ito vinito ng Pangulo at personal raw na nakinabang sa pondong ito ang Pangulo? Ano po ang reaksyon ninyo dito? Unang-una, ang Pangulo po ay siya po ang may obligasyon din na pumirma ng enrolled bill para maging batas po ang isang budget. Nakita po natin kung paano pangalagaan mismo ng Pangulo, lalong-lalo na po itong 2025 budget. Nagkaroon po ng conditional implementation at hindi po agad-agad nilili sa mga pondo, pinangalagaan po ng Pangulo ang pondo. May mga vinito po ang Pangulo dyan, pati nga po sa 2026 ay meron ding vinito. Kaya hindi po masasabi na nakinabang ang Pangulo dito. Hindi po nila mapapatunayan na ang Pangulo ang gumastos ng pera dito. Siya lamang po ang Pangulo at obligasyon niya po na magpirma po ng enrolled bill para sa budget. So wala po, kung meron man po nga sinasabing policy difference, hindi po yan ground para sa impeachment. And Yusek Claire, ito pa kasi yun sa very controversial na isa sa mga sinama doon sa reklamo nga yung sinasabing gumagamit daw ng bawal na gamot ang Pangulo at binatay nila ito, hindi sa ebidensya, basically binatay nila ito doon sa naging statement ng kanyang kapatid na si Amy Marcos doon sa isang rally yata. Unang-una, hirap na hirap po sila kasing patunayan ito. Kaya po, paulit-ulit na lamang. Kasi kung paulit-ulit sila, dapat nagbigay na sila ng ebidensya. Pero napatunayan na po ng Pangulo kung ano po talaga ang kanyang estado bago pa man nagkaroon ng eleksyon. Napatunayan niya po yan, pinagbigyan niya po ang issue na ito patungkol po dyan at nagbigay na po ng certificate ang St. Luke's para patunayan na negatibo ang Pangulo sa paggamit ng sinasabing bawal na gamot. So hindi po dapat paulit-ulit to dahil kung magbibintang po sila, dapat po sila ay may ebidensya. Tsaka matandaan natin, Yusek Claire, di ba gumamit pa sila ng AI video dati, di ba? Minilabas pa dati na video. Yes, at matatandaan nila, mismo ang dating Pangulo Duterte na nagbintang sa Pangulo, sinabi niya sa isang press conference niya na hindi daw totoo ang video dahil kung meron man ay dapat noon pa ito ipinalabas. At binawi niya rin na ang Pangulo daw ay gumagamit
Dahil sa isang press conference, sinabi niya hindi niya maaaring sabihin na gumagamit ang Pangulo ng bawal na gamot. So, makikita mo kung paano sila gumawa lang ng kwento. Sa isang araw, oo. Sa susunod na araw, hindi. So, paiba-iba sila ng kwento. Alam natin gumagawa na sila ng istorya laban sa Pangulo. Oo nga po. At kausap rin natin kasi yung lawyer na expert rin dito sa sinasabi niya na kung for the sake of argument ay gumamit ng droga ang Pangulo, ganyan, di ba, allegedly, ay kung ito ay nangyari during his time as president, baka may basehan. Pero what if nangyari yung ganyan nung kabataan niya or hindi pa siya nagsaserve sa ating bayan. So, kumbaga hindi raw ito pasok sa impeachment. Yes, opo. At sa ngayon po, makikita po natin kung gaano ba kasipag ang Pangulo magtrabaho. At ang dating Pangulong Duterte po, wag po natin kalimutan, siyang umamin na siyang gumagamit ng fentanyl, nag-overuse pa siya dahil sa cloud-9 na feeling at pati po ng marijuana. Sabi niya sa kanyang trabaho, hindi maaaring hindi siya gumamit ng marijuana dahil sa sobra daw niyang sa oras ng kanyang trabaho. Mahihirapan daw siya, kaya kailangan niya magmarijuana. So hindi po ang Pangulong Marcos ang gumagamit, ang dating Pangulong Duterte. And Yussi Claire, sorry partner. Tatanong ko lang yun naman tungkol dito sa impeachment complaint na isinampas dyan sa Kamara. Paano po yung magiging papel po ni Congressman Sandro Marcos? Kasi syempre marami dyan mga skeptics sinasabi na paano mag-uusad yung isang ganyan? Nandun yung kanyang anak. Anong ano pong reaction niyo? Jack and Nia, yun ang problema eh. Hindi pa nila nakikita kung anong magiging trabaho dito ni Congressman Sandro, pero parang sila ay nagbibigay na ng insinuation. Ang lagi naman po sinasabi ng Pangulo sa kanya anak, kung ano ang yung trabaho, kung ano yung mandato, ipatupad mo, gawin mo. Kasi yun ang binibigay sa yung task, hindi pwedeng dahil may kaibigan ka, kamag-anak ka, ibabaliin mo ang batas. Hindi po yun ang gusto ng Pangulo. And Yusek Claire, sino ba itong si Attorney Andre De Jesus? Kasi nga, kanina nga sa report sinasabi na siya ay naging abogado ng First Lady raw. At may sinasabi dito na dati raw ay nag-file itong si Attorney De Jesus ng disbarment case against the lawyer na si Glenn Chong over his remarks during a rally last year in March, na tinrete niya, nasasampalin ang First Lady Lisa Marcos. So kumbaga parang it's so puzzling na bakit niya ito gagawin considering ay naging abogado umano siya ng First Lady. Wala po tayong personal na kaalaman kung sino po si Atty. Andre De Jesus, pero hindi po kasi nagsasampa ng anumang disbarment case ang First Lady. Sa ating nabasa, itong si Atty. Andre De Jesus ay nagsampa lamang dahil hindi niya nagustuhan ang pambabastos na giwa ni Atty. Glenn Chong sa isang babae, lalong-lalo na ang unang ginang. Pero it doesn't mean po na nire-represent niya po ang unang ginang sa nasabing disbarment case. Tapos ngayon siya ang nagsasampa ng kaso laban sa presidente na asawa ng unang ginang na gusto niyang, 'di ba, ipagtanggol noon. So medyo nga po confusing. In a way, siguro, ito naman si Andre De Jesus, kung makikita natin, sabi nga niya, gusto lamang niya ng katotohanan. Kung nagsampa po siya kay Atty. Glenn Chong, nakita niya po siguro medyo rude ang naging ugali nitong Atty. Glenn Chong sa isang babae. Kaya po siguro niya ito sinampa. Pero hindi po niya nire-represent ang unang ginang. At sinabi rin po niya na siya ay para sa katotohanan at malaman ng katotohanan. So, hindi po siya connected kay First Lady. So yun lamang po ang gusto nating linawin dito. And Yussi Claire, panghuling tanong lang mula sa akin po, ito nga si dating Senador Bong Revilla ay sumuko na, di ba? Ito na ba yung mga sinasabi nating malalaking isda? Or kumbaga meron pa po ba ang posible mga susunod tulad na nga na ipinangako dati ng palasyo po? Ayoko po kasi masabi ni malalaking isda. Lahat naman po yan eh. Lahat po na makakasuhan po dyan, politiko, DPWH officials, lahat po yan na dapat managot ay dapat na managot. Kung sinasabi nilang big fish, ito, kauna-una, hindi po naman siya eh, dahil nauna na po na nakasuhan ng Diskaya. So, ang sa Pangulo po, kahit po anong posisyon yan, kung sila po ay may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects, ay dapat na masampahan po ng kaso. Basta po may ebidensya. Yun lamang po yun. Alright, maraming salamat po, Yusek Claire Castro. Maraming salamat niya, Jack.